aralin ngayon na training and development, pag-aaralan
ang organisasyon, ang trabaho, at mga empleyado upang malaman kung saan may kakulangan sa kaalaman o kasanayan. Mahalaga ang hakbang na ito upang matiyak na ang training ay makatutugon sa tunay na pangailangan ng kumpanya at mga empleyado. 3 types of analysis. May 3 uri ng pagsusuri sa training needs assessment. Una, ang organization analysis ay tumitingin sa pangangailangan ng buong kumpanya tulad ng paggamit ng bagong teknolohiya o pagpapalawak ng negosyo. Ang sunod, ang task analysis ay sinusuri ang mga gawain sa isang trabaho upang malaman kung anong kasanayan ang kailangan. Sumunod, ang person analysis naman ay tumutukoy kung sinong mga empleyado ang nangangailangan ng training batay sa kanilang kasalukuyang performance. Step 2, design the training program. Kapag natukoy na ang pangangailangan, sisimulan ang pagdidisenyo ng training program. Sa bahaging ito, itinatakda ang mga layunin ng training, ang mga aralin, mga gawain, schedule, kagamitan at paraan ng pagtuturo. Ang isang mahusay na training program ay dapat naayon sa pangangailangan ng empleyado at sa mga layunin ng organisasyon. Learning principles. Mas nagiging epektibo ang training kapag ginagamit ang tamang mga prinsipyo sa pagkatuto. Kabilang dito ang modeling kung saan natututo ang mga empleyado sa pagmamasid. Mayroon din feedback and reinforcement upang malaman ng mga empleyado kung tama ang kanyang ginagawa at mahikayat siyang magpatuloy. Mahalaga ulit-ulit niyang ginagawa ang natutunang kasanayan. Step 3, implement the training program. Sa bahaging ito, isinasagawa na ang aktwal na training. Pumipili ang organisasyon ng tamang training method depende sa uri ng trabaho at kasanayang kailangang matutunan ng empleyado. Layunin ng implementation na maibigay sa mga empleyado ang sapat na kaalaman at karanasan
upang magamit nila ito sa kanilang trabaho. Examples of training methods. Iba-iba ang paraan ng pagsasagawa ng training. Ang on-the-job training ay pagkatuto habang ginagawa ang aktwal na trabaho. Ang apprenticeship ay pag-aaral mula sa isang eksperto. Ang classroom instruction ay formal na pagtuturo sa loob ng silid-aralan o seminar. Ang simulation ay pagsasanay gamit ang sitwasyong kahawig ng tunay na trabaho. Samantala, ang e-learning ay paggamit ng internet o online platforms para sa pag-aaral. Step 4. Evaluate the training. Patapos ang training, mahalagang suriin kung naging matagumpay ito. Tinitignan ng mga manager kung nasiyahan ba ang mga empleyado, kung may bago pa silang natutunan, kung gumanda ba ang kanilang performance at kung nakinabang ba ang organisasyon. Sinusukat din ang return on investment o ROI upang malaman kung mas malaki ba ang naging benepisyo ng training kaysa sa ginastos ng kumpanya. Employee development. Ang employee development ay isang tuloy-tuloy na kung mas naunawaan ninyo ang kahalagahan ng training at development sa pagpapahusay ng kasanayan ng mga empleyado at sa paghahanda sa kanila para sa malaking responsibilidad sa hinaharap. Tandaan na ang patuloy na pagkatuto ay susi sa personal na pag-unlad at tagumpay ng isang organisasyon. Maraming salamat sa inyong oras at sa panonood ng video nito. Sana ay may bago kayong kaalaman at bagong natutunan na maaari ninyong magamit sa inyong pag-aaral at sa inyong magiging trabaho sa hinaharap. Hanggang sa muli, sa susunod na aralin at video. Ingat po kayo at maraming salamat at God bless always. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13.